Hindi raw mangingimi ang Pangulo na pairalin ang kamay na bakal para nga masugpo ang terorismo. Ang buong bansa posible raw isailalim niya sa batas militar kung makakapasok sa Luzon ang teroristang ISIS. At nakatutok po live si Ivan Mayrina. Ivan. Vicky, sa kanyang biglaang pagbabalik bansa dahil nga sa sitwasyon sa Marawi na naging dahilan sa pagdeklara niya ng martial law sa buong Mindanao, sinabi naman ngayon ng Pangulo na posibleng pairalin niya ang batas militar sa Luzon at sa buong bansa. I made a projection, not a prediction, that one of these days the hardest thing to deal with would be the arrival of ISIS in our country. And it has come to pass that there is really war going on. If I think that the ISIS has already taken foothold also in Luzon, and terrorism is not really far behind, I might declare martial law throughout the country. Nauna rito, inanunsyo ng Pangulo na sinususpindi niya ang privilege of the writ of habeas corpus sa Mindanao at depende raw sa magiging pulong niya sa gabinete ngayong gabi. Maaring suspindihin din niya ang privilege of the writ of habeas corpus sa Visayas para raw pigilan ang pagkalat ng karahasan at terorismo sa rehiyon na napakalapit lang sa Mindanao. Ang writ of habeas corpus ay proteksyon ng mga mamamayan laban sa warrantless arrest. Hindi raw mangingimi ang Pangulo na pairalin ang kamay na bakal para masugpo ang terorismo at maibalik ang kaayusan sa rehiyon. Checkpoints will be allowed, searches will be allowed, arrest without a warrant will be allowed in Mindanao. And I do not need to secure any search warrant or a warrant of arrest. If you are identified positively on the other side, you can be arrested and detained. If I think that you should die, you will die. If you fight us, you will die. If there's an open defiance, you will die. And if it means many people dying, so be it. Hindi sinabi ng Pangulo, Vicky, kung hanggang kailan iiral ang martial law pero handa raw siyang pairalin ito hanggang matapos ang kanyang termino. Tatapusin daw niya ang matagal ng problema ng kaguluhan sa Mindanao. Sa gitna nito, sinabi naman ng Pangulo na hindi niya papayagan ang mga abuso sa kapangyarihan sa ngalan ng martial law. I will assure you that I am not willing to allow abuses. Government is still running, Congress is functioning, the courts are open for citizens to seek their grievance. Samantala, Vicky, extended ng 6 months ang tour of duty ni AFP Chief Eduardo Año na siyang tatayong administrador ng martial law. At siniguro din ng Pangulo na patuloy siyang kukonsulta sa pulis at militar kung paiiralin pa rin o babawiin na ang martial law. Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.